Habang gayon ang gawa nyo, lalong bumibigat ang dalahin ninyo. Palayain nyo ang sarili nyo at nang ang Ama ang mangibabaw na totoo. Mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Masarap ang walang dalahin sa damdamin, masarap ang walang bulok na kaisipan. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo, nanimoy tupa. Ngunit ang totoo ay mababangis, na asong gubat sila. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag? O ang igos sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy. Subalit, nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ng mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga, makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta. Gusto mo bang matawag kang tapat at totoong lingkod? Parinig mo sa kapwa mo ang mabubuting salita at huwag mong ipaparinig sa kapwa mo yung paninira. Ipakita mo sa Ama ng mabuti mong gawa ang siyang tunay na halimbawa. Yaon ang patotoo, ang bunga sa iyo ay marapat at napakarapat, sapagkat ikaw ay bahagi ng kanyang kabutihan at bahagi ng kanyang kabanalan. Kaya't ang bawat ginagawa mo sa kanya'y kaukulan, ikaw naman ang gagantihan. Buhay bang Ama? Katotohanan ang sa akin tinuturan, kung minsan ang tao'y mapagmaang-maangan. Mapalabas lamang na mabuti ang kanyang dahilan, ngunit di niya naisip ang Ama'y mabuting sumuriyaan. Mapakita lamang na walang kasalanan, ang Ama'y di niya nakitang saksi siya sa lahat. Kaya't ang nangyayari sa mga taong bulaan, hambig sa propetang nilinlang, yung sariling buhay. Ang may pandinig ay nakarinig, mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal ko kayo. Ang wika nga, ang nasa kabutihan, anuman ang naging kamali at kasalanan ng kapwa nilalang, hihilingin pa rin sama ang pawang kabutihan, ngunit at pasubali, hindi pag-uusapan ng lihim at kasiraan, yaong kanilang pinag-uukulan. Sapagkat ang Ama'y may pandinig, may mata at pandama. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya't kapag nagsuri kayo, bakit nagaganap ito sa aking sarili? Masusuri niyong may sala pala kayo. Mahal ko kayo. Subalit, hindi lahat ng kasalanan dulot ay kasamaan. Pagda kakararakay, ito'y kinakantan, kundi bibilang puminsan ng taon ang paniningil ng Ama, kaya't mainam ang magsisina bago mahuli ang lahat sa bawat isa. Yaon ang patutuo ng Ama, kaya't kung nasa mabutit kabutihan kayo, wala kayong dadamhin, kundi ang pusong taglay mula sa Kanya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Walang banal, walang matwid. Subalit kung tunay na tinanggap ay Ama at pinaglingkuran at pinaglilingkuran, ang madaraman nyo'y lubos na pag-ibig niya, hindi ang mga daing at hinaing, at kapwa nyo'y wala kayong alam sabihin. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba, sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito, ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan.
Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang